Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Mga nakuhang buto na hinihinalang sa mga nawawalang sabungero, isinailalim na sa pagsusuri ng PNP Forensic Group. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na dumating na sa Campo Crame, ang ilang buto na nakuha mula sa isinagawang search and retrieval operation sa lawa ng Taal sa Batangas. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Torre na halo ito dahil may mga buto ng tao at buto ng hayop ang mga dumating. Kaugnay nito, sinabi ng PNP Chief na may mga nakuha na silang standards mula sa mga kamag-anak ng nawawalang sabungero. Isasalang ito sa cross-matching para matukoy kung sa mga nawawalang sabungero ng baang mga natagpo ang buto. Gayunman, tumangging magbigay ng timeline si Torre, sa kung hanggang kailan aabutin ang naturang pagsusuri. Para sa mas mabilis na proseso, we have already directed the crime lab of Region 4A at saka yung Batangas to already move forward to the operations para sa operations area para mabilis na ang pag-transport at pag-process nitong na-recover ng mga survivors natin. Sir, Samantala, sa Metro Manila ngayon, pumping station ng MMDA, nasa 71 sa NCR, Malabon, Manila at San Juan, nasa 29. Patuloy ang pagtugon ng Metropolitan Manila Development Authority upang maibsan problema sa baha sa Metro Manila ngayong panahon ng tag-ulan. Sa pulong balitaan sa Pasig City, sinabi ni MMDA Chairman Atty. Ramondo Artes na mayroong 71 na pumping stations sa National Capital Region ang ino-operate ng ahensya sa bilang na ito, 29 ang mga malalaking pumping stations na tumutulong na maibsan ang pagbaha sa mga flood-prone area gaya sa Malabon, Manila, at San Juan. Ayon kay Artes, 6 na pumping stations ang sumailalim sa rehabilitasyon at nakumpleto na kabilang ang Balot, Vitas, Labasan, Paco, Makati, at Santa Clara. Sinabi rin ni Artes na pangunahin pa ring sanhi ng pagbaha sa Metro Manila ang mga basura, kaya't nanawagan ito sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, simula bukas, July 15, mapapanood ang MBC TV Network News Update para sa 86th anniversary ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas ang DZRH, at ito ay makakasama sina Fred Cipres at Darlene Buenavista. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.